Isang mapagpalang araw, grade 10. Kumusta na kayo? Ang mga pagsubok na naranasan ninyo noong nakaraang taon ay maging inspirasyon ninyo para ipagpatuloy ang inyong pag-aaral. Huwag kayong mag-alala, pinadali na ang pag-aaral sa ngayon. Ako, ang inyong gurong lingkod, Noel C. Kenneth, ang inyong makakasama sa pagtuklas sa mitolohiya. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto na kailangan ninyong matamo pagkatapos ng araling ito. Una, naiuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kaharian nito. Kalawa, na ipahahayag ang mahahalagang kaisipan o pananaw sa napakinggang mitolohiya. Ikatlo, na iuugnay ang mga mahahalagang kaisipang nakapaloob sa binasang akda sa nangyayari sa sariling karanasan, pamilya, pamayanan, lipunan, at daigdig. Atin nang simulan, grade 10, ang pagtuklas sa akdang pampanitikan na mitolohiya. Ang salitang mito ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa salitang Grego na mythos, na ang kahulugan nito ay kwento. Tandaan din niyo grade 10, ang kahulugan ng mythos ay kwento. At ang mythos ay hango o halaw sa salitang mu na ang ibig sabihin ay paglikha ng tunog sa bibig. Paglikha ng tunog sa bibig. Ang mito ay isang akdang pampanitikan na ang mga tauhan ay Diyos at Diyosa. Ang mga Diyos at Diyosa na ito ay may kakaibang lakas at kapangyarihang taglay na sinasamba at dinarakila ng mga sinaunang tao. Hindi man ito kapanipaniwalang kwento ng mga Diyos at Diyosa, pinaniniwalaang totoong naganap. Karaniwan, ang mito ay may kaugnayan sa theological at ritual. Pag sabihin nating theological, ito ay may kaugnayan sa relihiyon at paniniwala. At ang ritual naman ay ang sunod-sunod na gawaing mayroong mga kilos, salita, at mga bagay na idinaraos sa isang lugar. Ang ritual ay maaaring iminumungkahi ng mga tradisyon ng isang komunidad. Sa Pilipinas, ang mito ay kinabibilangan ng mga kwentong bayan. Ang mga kwentong bayan na ito ay naglalahad tungkol sa mga anito, Diyos at Diyosa, mga kakaibang nilalang. Halimbawa nito ay mga aswang at kapre, at tungkol sa pagkagunaw ng daigdig noon. Dadako tayo sa mga katangian ng mitolohiya. Una, tungkol sa buhay at pakikipagsapalaran ng mga Diyos at Diyosa. Dito, nasusubok ang katatagan ng isang Diyos o kaya'y Diyosa na siya'y makipamuhay sa isang karaniwang tao o sa isang komunidad. At dito ay nasusubok ang kaniyang katatagan, ang kaniyang pagkatao. Sunod ay paniniwala at tradisyon. Halimbawa ng akdang tuluyan. Pag sabihin nating akdang tuluyan, ito ay nagpapahayag ng kaisipan at ito'y isinusulat ng patalata. Ang mga halimbawa ng mga akdang tuluyan ay nobela, maikling kwento, dula, alamat, pabula, anekdota, sanaysay, talambuhay, at balita. At sunod na katangian ng mitolohiya ay pumapaksa ito sa ritual, paniniwala, sayaw, at iba pa. Atin nang tatalakayin sa ngayon ang mga elemento ng mito. Una,
tauhan. Ang mga tauhan ay mga Diyos at Diyosa na may taglay na kakaibang kapangyarihan, kakaibang lakas, na hindi taglay ng isang pangkaraniwang tao. Ikalawa, banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan at pangyayari. Masusuri rito ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan ng akda. Matutunghayan sa banghay ang panimula. Sa panimula ng akda, inilalarawan dito ang mga tauhan, tagpuan, at ang sulirading kakaharapin ng pangunahing tauhan. Sa katawan naman ng akda, matutunghayan dito ang pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan, ang kaniyang pakikipaglaban sa kaniyang sarili mismo, sa mga tao at sa kalikasan. Sa wakas ng akda, dito natin malalaman kung masaya ba o malungkot, o kaya'y nagtagumpay ba ang tauhan o kaya'y hindi. Sunod na elemento ay tema. Ang tema ang nilalaman ng kwento o kung saan tungkol ang kwento. Ito din ang pangkalahatang kaisipan na nais palutangin ng may akda ng kwento. O kaya'y ang tema ay mga aral na nais ipabatid ng may akda sa mga mambabasa. Sunod ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay salamin ng sinaunang lugar at kalagayan ng bansa kung saan ito umusbong. Nalalaman dito kung anong uri ng komunidad mayroon ang kanilang ninuno at naiuugnay sa paraan ng kanilang pamumuhay at pagpapahalaga sa kapaligiran sa kasalukuyan. Sa madaling salita, ang tagpuan ang siyang ginagalawan ng mga tauhan. Handa na ba kayo? Ngayong alam na ninyo ang tungkol sa mitolohiya ay ihanda ang inyong sarili, lapis at sagutang papel. At sagutan ang mga inilaang gawain mula sa ika-4 hanggang ika-7 pahina ng gawain pangpagkatuto. Huwag kaligtaang basahin at unawaing mabuti ang panuto upang kasasya ang kalalabasan dito. Napaalalahanan ko kayo na gawin at ipasa ito sa takdang oras. Bago ako magpaalam, ay ulitin natin ang mga elemento ng mitolohiya. Una, tauhan. Ikalawa, banghay. Ikatlo, tagpuan. Kaapat, tema. Binabati ko kayo at natapos ninyo ang aralin. Sana'y may sa puso ninyo at may sa buhay ang mga aral na inyong natutunan. Ihanda ang inyong sarili sa susunod na aralin, sa susunod na linggo sa asignaturang Filipino. Paalam, grade 10.